Ako po si Jeffer Ian Casmina at ako ang kasalukuyang City Operator ng Dory Delivery dito sa Pilar, Sorsogon. Kasama rin sa aming mga areas ang Donsol, Sorsogon City, Uban, Kasiguran, Irusin at Bulan, Sorsogon. Although pangarap din namin na pagdating ng panahon, lahat ng mga munisipyo sa aming probinsya dito sa Sorsogon ay magkaroon ng Dory Delivery. Dahil nakita po namin kung gaano ka-beneficial ang magkaroon ng Dory Delivery sa isang bayan. Napopromote nito ang mga local merchants, ang ating mga small business owners ay nagkakaroon ng pagkakataon upang magkaroon ng delivery partners na kung saan mas napopromote ang kanilang mga produkto na ibibenta ang kanilang mga gawa. Gayon din sa pamamagitan ng Dory Delivery ay nakakapagbigay tayo ng trabaho o job opportunities lalo na sa mga kapatid nating merong motor na hindi naman nagagamit o bisikleta na pwedeng mapakinabangan sa pamamagitan ng pagpasok nila sa Dory Delivery bilang rider. So kaya kami po ay partner sa mga merchants at sa mga riders upang sa gayon ay magkaroon kami ng isang misyon at misyon na nawa ay mas ma-promote ang ating mga local businesses. Gayon din ay matulungan silang may angat ang kanilang estado ng pamumuhay. Ang aming pagpasok sa Dory Delivery, ang naging dahilan ay ang aming pakay na sana nga yun makapag-provide kami ng mas maraming job opportunities. At the same time, kami rin ay kumita sa pamamagitan ng ginagawa namin ito. So dahil sa Dory, nagkaroon kami ng parang passive income na naging malaking bagay sa amin. So sana sa pagdating ng panahon, mas marami pang katulad namin ang matulungan ni Dory Delivery upang makatulong sa atin. Hello, good afternoon. This is Mr. Aling Laguyo po. Ako po ay taga North Caloocan. At the same time po, ako rin po ay taga Marinduque. Ang mga area na hawak ko po sa Dory, Buwak, Marinduque, Mugpog, Marinduque, Santa Maria, Bulacan, Marilao, Bulacan, Bocaue, Bulacan, Pili, Camarines Sur, tapos ayun po magdadagdag din po ako ng dalawang pang area. Pumasok po ako sa Dory kasi nakita ko po yung platform, alam ko po yung kung paano tumatakbo yung ganyang sistema kasi pilinan ko rin po magtayo ng ganyan pero hindi kaya, masyadong malaki po at saka mateknikal masyado. At kaya ayun, naisipan kong pumasok ng Dory. Magandang bagay, passive income talaga. Tapos, ang naging benefit sa akin ng Dory, hindi ko na lang namamalayan. Mamaya meron na akong i-withdraw. Kumbaga, dagdag din sa pang-expenses sa araw-araw. Gugulat na lang ako, mag-withdraw na. Bago lang po ako sa Dory, I just started last week of January 2026. So, ayun lang po yung pinagsimulan ko, aral-aral muna, marketing, tapos hanggang sa dahan-dahan na gamay, ayun po, awan ng Diyos naman tuloy-tuloy. Maraming salamat. Salamat sa Dory. Actually, I'm event host and at the same, I'm into events actually. Event coordinator din ako. So, nag-organize ako ng isang events. Siyempre, ang opportunity na hinahanap ko is to expand my business and also kumita. So, yun. Kumita palalo. Narinig ko si Dory through one of the employee ng Dory. So, siya ang nag-relay about Dory. Ang first impression ko kay Dory is, syempre, into business. Syempre, ang unang tanong is, kikita ka ba? Magiging successful ba yung business mo kung mag-a-avail ka?
Siyempre nung una, oo. Kasi baka mamaya isipin mo, scam nga to, or kikita ka ba, ganyan. So, marireturn ba yung, kung mag-invest ka, marireturn ba yung pera mo, babalik ba, or what? Mga ganun yung mga tanong. Pinili ko yung area, unang-una kasi is capital city kasi siya ng isang province, and also, andun kasi lahat ng national merchants. And also the population, so sinurvey ko din about the population kung madami bang tao doon, mga ganun. Yung onboarding ko nung nag-start ako, okay naman, masaya, kasi kailangan mo siyang tutukan, kailangan mo siyang i-monitor. Kasi, syempre lahat naman kapag una, sobrang mahirap talaga. So, mga ngapa pa, ganyan. So, kailangan mo munang kapain and huliin. Support siguro is, hindi ka naman nila pababayaan eh. So, as the city operator, so may mga question naman ako na hindi ko kayang sagutin. So, kailangan mo i-relay sa kanila. Kailangan mong tanungin. Tutulungan ka naman nila eh. Hindi ka naman nila pababayaan. Tinulungan ako ng Dory through ads. So, doon talaga ako, kumbaga parang kumuha ng support na kailangan mo talagang, let's say sabihin natin, kailangan mong pagkagastosan yung ads kasi lalo na kasi kami parang 4 months pa lang kasi kami. So, until now, nag-ads pa rin kami. So, kailangan mong pagkagastosan yung ads kasi doon ka kukuha ng support para ma-boost yung operation ng Dory sa area ko. Na-achieve ko siguro is mas lalong kumikita yung Dory kasi based sa aming monthly income kasi is hindi naman siya bumababa eh. So tumataas siya. So pataas ng pataas monthly. So hindi naman siya parang pababa. Kaya parang mas lalo kong pinupush pa para mas lalong kumita pa monthly yung area ko. Yun nga, sa capital city kasi siya ng isang province. So lahat ng merchant nandun. And also, pinupush namin ang mga riders namin na magpapasok pa ng mga local merchant para mas dumami pa yung mga merchant na matulungan. Masaya kasi kumbaga parang hassle-free kasi siya. So yung mga, yung convenience din actually ng mga customer na hindi ka na kailangan pumunta ng city or basta sa city para bumili. So, mag-Dory ka na lang para less hassle ka. Yun, yung time mo din, kung busy ka, mag-Dory ka na lang. Siyempre, nagbibigay sa akin ng earnings eh. So, masaya naman siya kasi kumbaga parang may monthly income ka. So, siyempre, ipupush mo pa din para mas lalo kang kumita monthly. Marirecommend ko siguro ang Dory sa mga taong naghahanap ng more income pa nila. Ang challenges namin nung una, actually nung una talaga, so mga first few months, like 2 months, mga ganon. So, ang unang-una dyan kasi na challenges is, number 1 is the rider. So, kailangan mong maghanap ng rider na talagang unang-una mapagkakatiwalaan, then porsigido, masipag. So actually, nung nag-start kami, may dalawang rider kami. So, nung una okay naman, until such time na nung medyo tumagal na sila, yun na. So, tinatamad na sila, gano'n. So, may ginagawa na silang hindi maganda sa Dory. So, yun. So, hindi sila papasok lang sila, mag-duty lang sila kung kailan nila gusto. So, ang maapektuhan naman yung operation mo pag gano'n. So, nagpanibago kami, nag-rehire kami ulit ng mga riders namin. So, ayun. So, meron kaming 3 rider as of now na goods naman sila, masipag, on time mag-duty, ganyan. So, nag-extend pa sila until 12 midnight, 1 a.m., mga gano'n. So, kasi sobrang okay naman sila sa amin. So, meron kaming 3 na intact, active na rider. So, sila yung parang support namin para sa business. So, ayun. So, yung 3 riders namin na yun, sobrang sipag nila. And also kasi meron silang experience na about
food delivery. Kaya hindi na kami nahirapan na nag-train about sa operation kung paano yung process ng delivery. Ganon. So, until now, nasa amin pa sila. And also siguro, kaya nag-stay sila kasi kumbaga parang spoon feed kasi sila sa amin. So parang lahat ng mga question, lahat ng mga kailangan nila provide kasi namin. Then, ayun, parang ituring mo silang family kasi sila yung talagang support mo with your business. As of now, hindi naman. Kasi meron at meron pa rin naman kaming delivery every day. Pero meron din naman kasi hindi mo naman maiiwasan na you do not please everyone naman. May mga customers pa din na talaga na nagreklamo pero as much as possible, kailangan mong ayusin yon yung mga problema. So, kailangan mong i-cater yung kung ano man yung klaseng problema, then ayusin mo. So, yung strategy na para gumanda yung operation is, ayun, so kailangan mong maging kailangan mo i-motivate ang mga riders unang-una. And also, yung ads nga, kailangan mo pagkagastusan talaga. More ads para more bookings. Ayun. And also, kailangan mong i-accommodate yung mga question ng mga customers through FB page. Kasi marami talagang questions sila. And maging patience sa mga question kasi sobrang dami talaga na ma-encounter kang iba-ibang question ng mga tao. Sa mga gustong pumasok as city operator, so huwag na kayong mag-hesitate na i-try ang Dory. So, hindi mo naman masasabi na magiging successful ang isang bagay kung hindi mo siya i-try. And maghanap din ng magandang area. So actually, ang lahat naman ng business is take the risk ka sa una. So hindi mo naman alam kung kikita ka ba or hindi. So kailangan mo mag-take the risk. Sugali. So hindi mo alam kung mananalo ka ba or matatalo ka unless hindi mo siya itatry. So sa mga nag-hesitant pa, try nyo lang. And also, kailangan nyong maglaan ng oras para maging successful yung magiging business.